natatandaan ko, ah, so ito yung ating title for this Sunday. Ah, ang background niyan ay medyo para more interesting lang. Ayaw naman. Ay ginawa kong parang sci-fi movie, no? Yung background para interesting lang tayo, no? Catching, eye-catching. Yan. Paradox after paradox. Of course, hindi tayo pwedeng hindi ko style na gumawa ng sarili kong title, no? At madalas nga ay yung mismong title ng message ni Buddy Van, yung talagang uh, sinishare natin. Itong paradox after paradox, of course, yan ay galing din sa uh, sinabi ng propeta dito sa paradox message niya na 1964. Diba? Sabi niya, Brethren, we may see paradox after paradox. So, ibig sabihin, hindi lang iisang paradox. Hindi lang natatapos sa isa. Maraming paradox. Paradox after paradox. O yung paradoxes. Diba? So, sa Bible, sa creation of God, ay lahat yan ay paradox. Right? Amen? At ang science, pagdating sa creation, ay gusto nilang tuklasin. Inutuklas nila, diniscover nila. Lalo itong ating universe. No? At habang tumatagal ang panahon, ang tao, lalo ang mga physicists, mga scientists, mga astronomer, ay nakakatuklas sila sa tinatawag nilang mystery ng universe. At hanggang ngayon ay marami silang natutuklasan habang lumalago ang kaalaman ng tao, habang lumalago ang technology. Kaya tinatawag nila ng mga mystery sa universe. Okay? Kaya binigyan ko yan ng title na Paradox After Paradox. At siguro babasa muna tayo ng now, yung paradox nga pala ay pagka hinanap niya no, sa Sermons Index, yan ay 7 times na pinangaral ni Brother Branham. 7 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama? Anim na beses, no? Kapag hinanap niya yan. 6 na beses niya pinangaral yan simula 1961 hanggang 1965. Sino nakabasa na yan? Ang lahat? Wala pa. Di ba? Ako, hindi ko pa natapos. Binabasa ko pa lang din. Gusto kong basahin lahat, no? Lahat ng tape na yan. Pero siguro it takes time. Yung 1965, nabasa ko na yan. Yung 1961, nabasa ko na. 1962, siguro itong mga 1964 hindi ko pa nabasa ng buo talaga. Pero nadaanan ko na yan na basahin. At kapag tinype nyo naman yan, 6 nga. Mabagal lang yung PowerPoint ko eh. So pagka hinahanap nyo naman yan sa search, yung word na paradox, yan ay 269 na hints. Okay? Pakarami. Kaya kapag nag-search kayo about sa salitang paradox, ay marami kayong mababasa dyan. Okay? So gusto nyo ba nating basahin lahat yan? Siguro, hindi natin kakayanin ng oras. Diba? So kukuha lang muna tayo ng isang paradox. Okay? Dahil paradox after paradox, hindi natin kakayanin yan sa kahit abutin pa tayo ng isang buwan. No? Napakaraming paradox under God's creation. Okay? Of course, ang pinaka-main verse na ginamit niya dito sa message ng mga paradox ay ang dito sa chapter 10 ng Book of Joshua, 12 verse. Basahin na natin. Then spake to Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed until the people have avenged themselves upon their enemy. Is not this written in the book
of Jazer. So the sun stood still in the midst of heaven, and hastened not to go down about the whole day. Listen now. And there was no day like that before or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man, for the Lord fought for Israel. And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp of Gilgal. So yan yung scripture. At ito yung, kaya binigyan niya ng title na paradox. Dahil sabi dito na, and the sun stood still, and the moon stayed. Okay? So kung naiwan tayo sa makalumang pagtuturo at pag-aaral, di ba? At hindi na tayo nagkaroon ng time para mag-update. Right. Sa panahon ni Buddy Banam, wala pang internet wala pang Google. Di ba, sa panahon natin ay ang Google mismo ay obsolete na, yung tinatawag na computer na ginagamit natin na yung terabytes, gigabytes, bits, di ba? Obsolete na yun. Hindi na yun ang ginagamit ng Google. Ang computer na ginagamit ng Google ngayon ay quantum computer. Quad bits. Yung ordinary na computer na ginagamit natin hanggang ngayon ng buong mundo ay bits lang yon o bytes. Di ba? Kahit terabytes pa yan, ay bits lang yan. 1, 0 or on and off. Pero ngayon, ang computer ngayon na ginagamit ng Google ay ang quantum, quad bits o quad bytes. Yan ay kinuha nila sa quantum mechanics. Amen? So napakabilis nun. Yan ay super massive computer sa buong mundo. Kaya sabi nila, kaya na isolve lahat ng mga problema, even lahat ng mga scientific o mathematical equation ng computer na yan. Right. Okay? At makita natin dito na sinabi dito direkta na inutusan ni Joshua ang araw na stand still at ang buwan. Kaya hanggang ngayon, maging sa end time, lalo yung mga old end timer, even mga old time na mga minister ay nanatili pa rin sa lumang unawa na ang araw ay static. Ano ibig sabihin ng static? Steady. Di ba? Right. Hindi gumagalaw. Ibig sabihin ng static, non-static o hindi dynamic. Pag dynamic kasi gumagalaw yun Right. Di ba? Kaya yung word na dynamo, umiikot yun. So, naiwan tayo sa makalumang unawa o sa maling unawa na ang science din naman ang nagturo pagdating sa education natin sa mga subject na science noon. But actually, ang propeta, kahit wala pang Google, ay updated siya. You know why? Kasi nagbabasa si Buddy Banam at nakikinig pa nga siya sa lecture ni Albert Einstein alam niya rin yung pinag-aralan niya rin o pinakinggan niya yung lecture ni Einstein pagdating sa yung law of relativity. 'Di ba? Yung travel ng light. Okay, sa space o sa space-time. At pupunta din siya sa mga planetarium, sa mga observatory para tingnan yung space, yung universe, dahil naniniwala ang propeta na God in His universe. At nangaral siya about sa creation, sa universe, sa mga planets, sa sun, sa pinangaral niyan. At yan ay tinalakay natin, di ba, sa Genesis series. Kaya dito makita natin ay hanggang ngayon ay debatable pa ito, lalo sa end time, kung ano pa talaga yung tumigil. Yung araw o yung earth. Diba? At kahit ako noon, ang aking paliwanag, dahil nga naiwan ako sa unawa, na ang araw ay static lang sa universe,
Nakapako lang talaga siya. Yan ang unawa ko noon. Kaya pinapaliwanag ko noon na ang tumigil, mga kapatid, yung sikat ng araw, hindi yung araw. Yun yung paliwanag ko noon sa dito, no, sa paradox na to. And which is I am wrong. Very, very wrong, no? Kaya nga yun ay uh, pinagsisihan natin at hiningi natin ng tawad na nakapag-interpret tayo. Pero malinaw dito sa verse na to ay and the sun stood still and the moon stayed. Di ba, nanatili. Doon pa lang naging static. Di ba? Nung sinabi ni Joshua na sun stood still, static. At maging yung moon, nanatili lang. Static din. So, ibig sabihin, bago naging static yan, bago yan na utusan o salitain ni Joshua, dynamic. Di ba? Dynamic sila, gumagalaw. Nga lang, dahil hindi natin, ito ay contrary sa ating human understanding, hindi tayo naniniwala at nakakapag-interpret tayo. Kaya yan ang ibig sabihin ng paradox. It is contrary to our way of human thinking or natural way of thinking of man. Okay? So, sabi niya, ang paradox in the Webster Dictionary, sa panahon ni Buddy Bana, meron ng Webster Dictionary. Of course, ang Webster Dictionary, nag-update din yan eh. Di ba? Nagdi-develop din yan. Hindi naman yan nakapako lang na pagkagawa ng ganitong year. First edition, may second edition ulit, may third edition kasi inaayos nila, ina-update nila lalo kung may mga correction pa na kailangan i-update. So sa panahon ni Buddy Bana, nung pumunta siya sa Webster Dictionary, at si Buddy Bana meron siyang Webster Dictionary, nabasa niya na ang paradox means something that's incredible. Pag sinabi incredible, ano eh, yung hindi ka panipaniwala. Diba? Incredible. Diba? But true. That is paradox. Something that's almost completely out of reason. Diba? Couldn't be so, but yet it is. That's a paradox. So hindi mo na kailangan, hindi mo na maabot. Hindi mo na maipaliwanag. Kaya tinawag siyang paradox. Pero totoo. So yan yung ating mensahe ngayon at binigyan natin ng title na Paradox After Paradox. At pupokus lang muna tayo sa isang paradox. Okay? Hindi natin matatapos lahat eh. Kasi marami yan. Paradox after paradox after paradox. Meron kasing tinawag din na The Great Paradox. Okay? So, dito naman sa makabagong edition ng ating Webster Dictionary, ang paradox ay one such a person, situation, or action having seemingly contradictory qualities or phrases. A statement that seemingly contradictory or opposed to the common sense and yet perhaps true. Yan yung paradox pag pumunta kayo sa Webster Dictionary. At kapag inalam natin, di ba, kung saan galing yung salita na yan, di ba? The ancient Greeks were well aware that a paradox can take us outside of our usual way of thinking. Sa English ay kinumbine nila yung prefix na para, beyond or outside of, doon sa verb na dokin, na sa English ay to think. Kaya sa English, ang tawag sa kanya ay paradox. Pero sa Greek, ayan yan, paradoxos. Amen? Sa Latin speaker, use the word basis of non-paradoxum. Yan. Origin of paradox, first recorded in 1530 and 1540, yan ay galing sa Middle English na paradox, yung may i sa dulo. Pagka yan ang nabasa nyo, may i, yan ay Middle English. Sa Latin, ang bigkas dyan ay paradoxum. Sa Greek naman ay paradoxum. Okay? Na ang ibig sabihin ay contrary to the expectation,
Unbelievable beyond belief. Kaya hindi ka maniwala talaga eh. Hindi ako maniwala na yung araw tumigil. Eh di pag tumigil yan, eh di magkakabanggaan lahat yan. Yung mga planeta, yun yung reasoning ko noon eh. Hindi ako naniniwala, tumigil kasi pag tumigil yan, yung Earth, magbabanggaan yan, kawawa yung Earth. Eh, ang laki-laki ng Jupiter, ang laki ng Saturn, Uranus, hindi pag nabangga siya. Diba? So, magkakaroon ng great chaos sa solar system. Kapag talagang, so unbelievable talaga, hindi ako naniniwala noon na ang araw ay tumigil. Kaya ang reasoning ko ay, ang tumigil, yung nanatili, ay yung sikat ng araw. Diba? So, yun talaga yung meaning ng paradox. Contrary to expectation, unbelievable beyond belief. Para. Okay? Now, sabi niya, one thing that I would like to refer to. Nawala na. Ulit. Pakiano nga ako. Hindi-edit ko pa yan kanina. Hindi ko ma-edit. Edit lang to. Edit lang. So, nag-edit pa rin tayo. Isang linggo ko na itong ginagawa. Nag-edit pa rin. Okay. Ayun na, share mo na. One week ko nang ginagawa to, Buddy Roger, pero hanggang ngayon, hindi pa tapos eh. Hindi ako makasingit kanina dahil akala ko yun ang gagamitin. Ay, ito. Eh, doon ako gumawa. At anyway, punta mo tayo sa quote ni Brother Branham dito sa 1961, December 10 paradox. Now we have many things, maraming bagay na pwede nating ituro bilang paradox. Kaya nga, paradoxes or paradox after paradox. Kasi maraming bagay na pwede daw tayong ituro. We have many things that we could refer to as paradox. And one thing that I would like to refer to, may isang bagay ako na nais ko lang na ituro na paradox ay walang iba. Sabi niya, this world itself is paradox. Yung pagkakatayo ng Earth, ng mundo natin, ay paradox. Ibig sabihin yung kung saan nakatayo yan, kung saan nakaposisyon yan, kung saan inilagay ng Diyos yan. Diba? Kung saan in-order ng Diyos ang exact position ng Earth sa universe, inside the universe, ay paradox eh. Kaya, the world itself is paradox. So, dito tayo magpo-focus muna. Okay? Sa the world itself is paradox. Its standing is paradox. So, part 1 muna tayo. Ito muna ay part 1. Now, meron akong nabasa na isang website. At ito ay si Sherry Selingsson, no? Isa siyang science educator, author, and speaker. At binasa ko yan at inaral ko yung paliwanag niya, no? About sa kung paano daw, how the earth. Diba sabi ni Buddy Branham na ang earth ay the world itself is a paradox. It's standing sa universe is a paradox. Sa kanya naman, ang tawag niya, ginamit niya naman na term ay unique. Yung how the earth's unique, kakaiba, di ba? Planetary position, yung earth, yung planetary position ng earth
sa universe ay unique. At ito daw ay magpapakita sa atin kung paano ito dinesign ng Diyos. How the Earth's unique planetary position show us God's design. So gusto niyo makita yung how the Earth's unique planetary position show us God's design muna. Okay, bago tayo bumalik sa mensahe. Diba, Nam? Una muna, of course, yung Earth. At alam natin, yung Earth ay pangilan siya? Yung ating home planet. Siya ay third planet from the Sun at siya ay ang fifth largest planet sa solar system. Ayon sa NASA, no, it is the only place or planet where no of inhabited by living things. Hanggang ngayon, di ba? Na ang Earth pa lang talaga ang tinatawag na search ng NASA na the only planet na inhabited by living things. Pero ang daming planet na lang din sikubrin ng NASA gamit ang mga sophisticated na mga space satellite. Okay? Yan yung ating solar system. Di ba? Ang una muna ay Mercury, yung unang 4 na planet. Di ba? Yan yung planetary position natin. Yung unang 4, nauuna dyan, yung pinakamalapit sa araw ay Mercury. Now, of course, sinukat nila yan, yung distance from Sun doon sa mga planeta. Ang ginamit nila mga kapatid na panukat ay tinawag nilang astronomical unit. So medyo parang ano lang to. Tawag nito. Hindi. Ang sermon natin ay merong more information muna. Okay? O pagbabalik tanaw. Maaaring alam niyo na ito nung nag-aaral tayo, no? So pagbabalik tanaw o karagdagang kaalaman. So ang ibig sabihin ng AU ay astronomical unit. At pag kinonvert mo yan, equivalent yan sa 149.6 million kilometer. Sino na nakapag-travel ng 149.6 million kilometer dito? Diba? Yan yung equivalent ng astronomical unit sa pag sinusukat nila yung distance outside the Earth. So ang distance ng Mercury sa Mars ay 0.04 AU, ang Venus ay 0.7 AU. Ang Earth ay exactly 1 astronomical unit, equivalent of 149.6 million kilometer. Ang Mars naman, siya yung pinakamalayo sa 4, mas malaki yung distansya niya, yan ay 1.5 AU. At ang Jupiter naman ay 5.2 AU. At makita nyo, one of the largest, di ba, planet dito sa ating solar system. Okay? Now, kung i-convert natin yung astronomical unit, kukuha tayo ng conversion, i-convert natin sa light year kasi mamaya dadaanan natin yung light year. Okay? Kailangan kasi kapag nag-uusap tayo o nagsasalita, dapat naiintindihan mo at naiintindihan ng nakikinig. Dapat may idea. Kasi pag hindi ko naman naiintindihan yan eh. At lalo kung hindi ka interesado, boring yun eh. Di ba? So, kumbaga sa isang klase, boring na klase. Kasi hindi naman na naiintindihan ng mga nakikinig eh. Paano? Hindi rin naman naiintindihan ng nagtuturo. Di ba? So, magiging boring ang pagtuturo kung yung nagtuturo, binabasa niya lang at hindi niya talaga naiintindihan. So, tingnan natin kung ang astronomical unit ay equivalent to 149.6 million kilometer.
yung distance dito sa loob ng pagsukat ng distance dito sa loob ng Earth, pag i-convert mo naman yan sa light year, ay 1 light year ang equivalent niyan. Okay? Yung 1 astronomical unit, ang equivalent niya sa light year ay 1 light year. Na equivalent naman sa kilometer ay 149.6 kilometer. Merong NASA SETI program. Sino nakakaalam niyan? Ang NASA SETI program ay stands for Search for Extraterrestrial Intelligence. Okay? Ibig sabihin, ang NASA, ang yung mga astronomers, ang mga scientists, meron kasi silang paniniwala na posible na bukod dito sa Earth, meron pang tinatawag na mga intelligence life sa ibang mga planeta. Okay? Kaya nga ang tawag nila ay extraterrestrial intelligence. Kasi nga, natuklasan nila sa mga makabagong mga space satellite, nakakita sila ng mga planeta na almost like Earth na mga planeta. Kaya possibly sa kanilang pag-analisa ay possible na merong may mga living things, di ba? Extraterrestrial intelligence. Kaya nga itinatag ng NASA yung SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. But until now, ay wala pa rin silang nakitang ebidensya na kung meron talagang ET. Di ba? Kaya yung ET na sinasabi flying saucer ay hindi totoo yun. Di ba? Yung UFO. Amen, na merong ET. Okay, dahil hanggang ngayon, yung NASA SETI program na yan, wala pa silang nakuhang ebidensya na merong extraterrestrial intelligence outside sa universe. Pero naniwala sila na posible daw na merong mga civilization din. Di ba? Bukod dito sa civilization natin sa Earth. Pero hanggang ngayon, bigo ang NASA. Okay? NASA in the search for extraterrestrial intelligence. Since the beginning of civilization, people have wondered if we are alone in the universe or whether there is intelligence life somewhere else. In the late 20th century, scientists converged upon the basic idea of scanning the sky. Ini-scan nila yung sky sa pamamagitan ng mga observatory telescope at hanggang makapag-invento sila ng tinatawag na satellite telescope na pinapadala nila sa space. Diba? At nakikinig sila ng mga non-random patterns of electromagnetic signals as radio or television waves in order to detect another possible civilization somewhere else in the universe. In the late 1959 and early 1960, the modern SETI era began with Frank Drake conduct the first such SETI search at approximately the same time that hindi ko na ma-pronounce to. Di ba? Now, merong paradox, no? Merong isang physicist na ang pangalan niya ay si Fermi. Okay? At yung kanyang sinabi, mga kapatid, ay sabi niya dito, the Fermi paradox is a conflict between the argument that the scale and probability seem to favor intelligent life being common in the universe. Yun na yung probability. Pag sinabing probability, may posibilidad na merong common life in the universe. Life being in the total lack of evidence of intelligence, life having ever arisen anywhere other than on Earth. Meron pa rin silang total lack of evidence. Patunay. Kaya hanggang ngayon ay yung Fermi paradox ay paradox na hindi pa mapatunayan. Yan yung Fermi paradox. So i-search nyo lang yan kung ano yung Fermi paradox.
Okay? Now, meron silang na-discover ngayon na Earth-like planet. Kita niyo sa picture na halos kapareho sa Earth, di ba? Earth-like planet. At binigyan nila ng pangalan na Kepler 186f. At meron isa, yung the most Earth-like planet, Kepler 452b, isang exoplanet most like Earth. Nakita yan ng satellite telescope, yung James Webb Space Telescope. Diba? Sa Kepler 45-2b, ang araw doon ay days in a year is 385. Sa Earth ay 365 days. At 1.6 times the size of the Earth. So mas malaki siya sa Earth. Kaya naniniwala sila na possibly may probability na merong intelligence, human intelligence, life intelligence doon, no? May mga living things doon. At isa sa mga na-explore talaga nila ay yung Mars. Hanggang ngayon, wala silang makitang life intelligence sa Mars, di ba? At may bago rin silang na-discover na planet na tinawag nilang T01733b. We found a planet that's entirely covered with water. Diba sa Genesis, mga kapatid, yung earth ay covered by water. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was void and darkness upon the face of the deep. So may isang panahon, earth, amen, ay covered by water. So meron din silang na-discover sa pamamagitan ng kanilang space telescope. Nakita nila yung tinatawag na planet na yan na entirely covered with water. Yan yung mga bagong mga discovery ng NASA. Now, balik ulit tayo doon sa how's the Earth unique planetary position show us God's design. Yan yung Earth. Di ba? Ayan yung Earth. Yung pangatlo. At kung mapansin nyo, merong maliit doon sa tabi niya. Di ba? Ano yung mali sa tabi niya? Ano yun? Okay. Now, sabi dito, first, living things, anong kailangan? Need water occurring naturally in its liquid form. So, yung living things, kailangan nila ng tubig. In a liquid form, ha? Hindi kasi pwede, kasi ang tubig pwede maging solid form, eh. Kaya kapag solid form yan, mamamatay din yung mga tinatawag na living things. Diba? Yung mga botany. Diba? So, kailangan, ang isang planet, first, living things need water occurring naturally in its liquid form. That means a planet needs to be close enough to its sun so water doesn't freeze. So, kailangan daw yung planet na yan ay malapit siya sa araw para yung tubig, mga kapatid, ay hindi siya magyelo. Manatili siya in a natural in its liquid form. Di ba? Na katulad daw sa Mars. Ang Mars kasi meron siyang ice cap. Di ba? And it cannot be too close to the sun so the water remains vapor. Kapag mas malapit naman sa araw, yung water ay magbi-vapor. Wala ka ngayon water in liquid form. Di ba? Pagka malayo naman, di ba? Magiging solid form naman yung tubig mo. So mamamatay din yung mga living things. Kaya makita niyo diyan kung paano yung planetary design ng Diyos sa Earth. Okay? Sa Mars kasi, ang Mars ay pang ilang planet? Yan.
Mars is the 4th planet from the Sun and the 7th largest. It is only planet we know of inhabited entirely by robots. Kasi nagpadala ng mga exploration doon eh. Di ba? Ang huling exploration yata doon ay yung rocket ship ni Elon Musk. Nakarating ba si Elon Musk diyan? O yung mga billionaire, di ba? Nagpunta diyan. Okay? Kaya yung planet na yan, may mga robot diyan. May mga rover, okay, mga machine. So sa Mars mga kapatid, meron tinatawag na Martian polar ice caps. Kasi kumpara sa Earth, mas malayo siya sa Sun. Kaya dahil malayo siya, meron siyang tinatawag na water, kaso dahil malayo siya, ay nagyeyelo ngayon yung water. Kaya doon sa Mars, meron siyang Martian polar ice cap, parang sombrero na ice. Di ba? Yan. Yan ay kuha 1999. Ito naman yung kuha ng 2000, South Polar Cap. Ito naman yung North Polar Cap in 1999. At ito naman yung 1990 pa naman photo showing approximate size of polar cap. So 1995, 1999, and 2000. Yan yung polar cap sa Mars. Kasi nga, malayo siya sa Sun kumpara sa Earth. Yeah, that's why ang Earth, wala siyang polar cap. Okay? So if our Earth naman was just 5% closer to our Sun, ibig sabihin, yung Earth ay i-atras natin sa Sun ng 5%. Ano sa tingin nyo na mangyayari? 5% lang. I-atras natin papunta sa araw. I-atras natin. Ano tingin nyo mangyayari? All the water would turn to gas. Mag-i-evaporate. Creating massive greenhouse effect and burning up all life. Yung sa Palisades wildfire nga di ba? Akala mo yung araw nakadikit lang sa kanila dahil sunog lahat Di ba? Kaya kung ang Earth mga kapatid ay 5% closer to our Sun, chaos ang Earth. So nakita niyo yung it shows how God unique planetary position ng Earth. Di ba? Now, kung ilalayo na natin, di ba? Iaabante naman natin ng 20% farther away from the Sun. Ano sa tingin niyo mangyayari sa Earth? All the water would become ice. Lahat ng tubig. Ang pinakamalaking bahagi ng Earth, tubig Ilang percent? 70%? 75%. So, may isang panahon, ang Earth, mga kapatid, ay parang isang ice ball. Diba? Kaya kung ilalapit daw natin ng 20% farther from the Sun, all the water will become ice, carbon dioxide clouds would form, and not enough sunlight would reach the lot. Hindi aabutin. Diba? Yan ang mayayari. Ang planet daw ay kailangan niya needs to be orbiting just the right size star. Ano kailangan niya? Merong nag-orbit na just the right size. Yung tama, yung eksaktong size ng star. Dapat meron daw nag-orbit sa kanya. Di ba? Sa Earth, dapat merong nag-orbit na isang right size star. Okay. The planets needs to be orbiting just the right size of star. Our Sun is a spectral type G2 dwarf main sequence star. So, ang Sun pala ay nasa category siya ng tinatawag na spectral type G2 dwarf main sequence star. Star din siya, kaya tinatawag din siyang star sa science. Okay? Sa category. It puts out just enough heat for the Earth.
Okay, so daanan lang natin yung sun. So punta tayo sa Britannica, sabi dito, sun, star around which earth, the other components of the solar system revolve. Okay? So, hindi lang ang earth ang nagre-revolve sa solar system, kundi marami, lahat din ng planet. It is the dominant body of the system, yung sun, constituting more than 99% of the entire mass. Pag sinabing mass, ito yung large body of matter na hindi mo ma-distinguish kung ano yung shape niya eh. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng mass. Large body of matter. Okay? Sabi niya, the sun is the source of enormous amount of energy, a portion of which provides Earth with the light and heat necessary to support life. So pag walang sun, walang magsusupport ng life. Kaya ang sun, para siyang isang giant o massive nuclear reactor sa space, sa sky. At ito ay bahagi ng observable universe. Yung solar system. Kaya pag sinabing observable universe ay yung the word observe. So ang tao ay nag-observe siya sa universe. Simula pa noon, nung ancient, may mga tao na nag-observe sa universe. Hanggang sa panahon natin, dahil ang tao ngayon may mga makabagong teknolohiya, may mga spaceships na, may mga satellite na, may mga tinatawag na space telescope. So naging mas malawak ngayon yung observation natin sa universe. Yun ang ibig sabihin na observable universe. Pero according din sa NASA, sa mga scientists, sa mga physicists, ang Earth kasi, ayon sa kanila, ang universe ay nasasabi na infinite. Kasi nga, nag-expand daw yung universe. Hanggang ngayon, nag-expand yan. Diba? Meron silang theory na nagsimula ang universe from singularity. Yung ibig sabihin ng singularity, yung sabi nila, ito ay nagsimula sa unang-una na atom. Tumabog yun at tinawag nilang Big Bang, kaya merong Big Bang theory. Of course, maraming mga Christian, even end time na hindi sila naniniwala sa Big Bang theory. Di ba? Of course, bago tayo magbigay ng salita na hindi tayo naniniwala sa isang bagay, dapat inaalam natin na inaaral muna natin mabuti kung ano yung theory na yon para sabihin mo na hindi totoo. Di ba? Hindi yung narinig mo lang, ay hindi totoo yan. Di ba? Baka mamaya may part na totoo, may part na hindi. Kaya mahalaga, meron tayong may tawag sa English yung holistic point of view. Sino nakakaintindi ng holistic point of view? Holistic point of view. Yeah! Nakakasakang galing ni Brother Roger. Yung kabuuan. Dapat makita natin yung kabuuan. Hindi yung bahagi lang. Kapag sa bahagi ka lang at nung ka nagbigay ng tinatawag na judgment mo, di ba? Magiging abomination yun, unbalance yun eh. So dapat, kung sasabihin natin na hindi totoo yung Big Bang theory, basahin muna natin, aralin muna natin kung ano yung theory ng Big Bang. Diba? At tingnan natin sa Bible at tingnan natin sa message, doon natin masasabi na hindi totoo yung Big Bang theory o totoo yung Big Bang theory. So kailangan laging meron kang holistic. Tingnan mo yung kabuuan. Diba? Huwag lang puro Facebook. Okay? So, yan ang observable universe. Yan yung the region of space that human can actually or theoretically observe with the aid of technology. Gamit ang mga teknolohiya. At sa panahon natin ay mga matitindi na yung mga teknolohiya natin. 'Di ba? Right. Para makapagbigay sa atin ng mga
observation sa universe day by day. Okay? Kaya sabi nga nila, the universe is possibly infinite. Kung sabi niya, ang universe, meron siyang edge. Ano ibig sabihin ng edge? Ano sa Tagalog ng edge? Tama bang pronounce ko? Edge. Edge. Di ba? Yung pinakadulo. Yung edge na yung dulo na nun eh. Kung yan ay bilog, di ba? Yung pinaka-corner nun, yung edge nun, yung dulo nun, di ba? So, ang universe, meron siyang edge. Pero, dahil nga nag-expand siya hanggang ngayon, kaya sinasabi nila na ang universe ay possibly infinite. Kasi hanggang ngayon ay nakakapag-discover siya ng mga bagong star, mga bagong planeta sa pamamagitan ng mga technology. Okay? At isa dyan, sa mga technology na yan ay yung mga space satellite. Okay, para tayong science subject Pero introduction lang to, no? Introduction lang to sa mensahe natin. Karagdagang kaalaman lang to. Malay natin na may magtanong sa inyo, di ba? At least may idea tayo konti, masagot natin. Okay? So, dito sa Britannica, makikita niyo may mga listahan dito ng mga brightest stars na nakita yan from the Earth. Sa pamamagitan ng mga observatory telescope, mga satellite telescope, yung mga space telescope. 'Di ba? Ngayon, kaya nga kinlassified nila yung araw natin sa solar system ay the sun is classified as G2 B star, with G2 standing for second hottest stars of the yellow G class. Yun palang ibig sabihin ng G2. Second hottest stars of the yellow G class. Of surface temperature about 5,800 kelvins. And the B representing a main sequence or dwarf star. The typical star for this temperature class. The sun exists in the outer part of the Milky Way galaxy. Okay, ito yung galaxy natin. Yung Milky Way. And was formed from material that been processed inside a supernova. Diba? Yan daw yung the sun. Nag-exist siya. Ang na-form yan from the material that had been processed inside a supernova. And I think narinig yung supernova eh. Diba? Kaya nga ginagamit din yan sa mga pangalan ng mga lugar. Diba? Supernova. Mamaya, dadaanan natin yan supernova kung meron pang hindi nakakaintindi ng supernova o idea man lang. Ano ba yung supernova? At least meron man lang na idea pag may nagtanong sa atin, ano ba yung supernova? The sun is not, as is often said, a small star. Although it falls midway between the biggest and the smallest stars of its type, there are so many dwarf stars that the sun falls in the top 5% of stars in the neighborhood that immediately surrounds. Now, punta tayo sa quote naman ni Buddy Branham. Sabi yan, now if you notice, pumunta si Buddy Branham doon sa Mount Palomar in California. Pumunta siya dyan. Sa Palomar Observatory is an astronomical research observatory in the Palomar Mountains of San Diego County, California, United. Pumunta siya dyan. Talagang sinadya niya. Kasi mahilig si Buddy Branham dyan na mag-obserba sa university. Kaya nga, maraming preaching siya about sa God in His universe. Okay? Sabi niya, now if you notice, I was standing here not long ago at Mount Palomar in California and I was noticing, noticing, ano ba yan? Noticing. Sige. Noticing there that telescope that can see 120 million years of light space. How imagine? Yung telescope na yan, gaano kalayo ang kaya niyang masilip? 120 million years of light space. Di ba? Imagine niyo, wala pang tinatawag na space telescope.
Yung telescope pa lang yan pa lang yung telescope lang na ginagamit sa observatory. Wala pa. Hindi pa na-invento yung mga makabagong satellite space telescope na yung Hubble telescope ng 1990, tapos yung James Webb telescope ng I think 2006, mamaya, 'di ba? Yan pa lang yung gamit nila telescope. Okay, puntahan natin ang telescope yan. Meron akong research yan eh. Yan. Hale telescope. Yan yung telescope doon sa observatory sa Palomar. Di ba? Kaya ilang miles ang kayang masilip? Di ba? Ilang miles? 120 million years of light space. Iba na yan pagka years of light space. At kakailanganin natin dito ang mathematician. Sino dito magaling sa math? Okay. Sabi niya, go down here at Los Angeles. Punta kayo dito sa Los Angeles, sa Mount Palomar. Kaya pag pumunta ako sa Los Angeles, puntahan ko to. Pero wag ngayon. Wag ngayon. Kakasunugan dun eh. Di ba? Wag wala na sunog. Somewhere and look at that. Then pictures that they have taken. Yung mga nakuha nilang pictures. And they are great observatory where that 120 million years of light space you can see. Nakikita mo. Sabi niya, break that down into miles. Ibig sabihin, i-convert mo yan, i-break down mo yan into miles. Yung 120 million years of light space. I-break down mo yan. And see where you would go. Para makita mo kung saan ka makakarating ngayon, kung makakapunta. Why? You would run a row of nines around the city. Still, couldn't break it down into miles. Hindi ka kayanin. Di ba? Kahit magpat-ikot-ikot ka sa buong mundo, hindi mo kakayanin. So, paano natin kukwentahin yan? Into miles. I-break down natin. Kaya yung 120 million years of light space ay i-break down natin into miles. Kaya kailangan natin ng mathematician. Kailangan natin ng tinatawag na astronomical conversion. Okay? So, tingnan natin. I-try natin kung ma-convert natin no, sa kilometer. Kasi sabi na ba, di ba, na breakdown into miles. Try lang natin. Gusto nyo? Try natin? Sabi niya, still couldn't break it down into miles. Pero i-try natin sa panahon natin ngayon. Okay. 120 million years of light space. Yung light year, pag sinabing light year, is the distance light travels in 1 year. Yun ang ibig sabihin ng light years of space. Years of light space o light year. Yung distance that the light travels sa loob ng isang taon. Yan yung 1 light years. So, ang 1 light years ay ano? 1 light years. Pag kinonvert mo yung 1 light years, ang light years, ang light, nagta-travel siya ng ano? 186,000 miles or pag kinonvert mo sa kilometer, tandaan nyo, 300,000 kilometer yan. Per seconds, yung travel ng speed of light. Okay, sa ano yan, sa universe, sa space. So, nakakapag-travel per second ang speed of light ng 186 miles or 300 kilometers per seconds. Kaya kung merong ganyang sasakyan, spaceship na ganyang kabilis, approximately na ganyang kabilis na spaceship, kung magta-travel ka around the Earth, estimated 7 times and a half mong maiikot ang Earth. 7 times and a half in a seconds. In a seconds. Seconds lang.
Now, pag kinonvert mo yan, yung 1 light year, yung 1 light year sa tinatawag na miles, ang 1 light year, 1 light year ha, wala pa tayo sa 120 light years. 1 light year pa lang, pag kinonvert mo yan mga kapatid, ay almost 6 trillion miles or 9.46 trillion kilometer. Okay? So, yung 1 light year ay 5.8 trillion miles. 1 light year. 1 year yon. Okay? 120 yan. Tingnan natin ulit. Sabi niya, of course, God in His universe. Diba? Kaya si Batibana pumunta talaga doon. Sinadya niya talaga pumunta doon sa planetarium para silipin yung creation ng Diyos because God in His universe. No one that God has right man. Walang tao na nasa tamang pag-iisip. Kaya sabi niya, punta kayo doon sa Los Angeles, sa Mount Palomar, somewhere and look that sa observatory. Sabi niya, yung mga picture na nakuha nila, yung Great Observatory. Great Observatory na sa panahon niya yun eh. Di ba? Hale Telescope. Sabi niya, where that 120 million years of light space you can see. Break that down into miles. So na ngayon, i-break na natin. 120 million years of light space. Balik ulit tayo sa formula. Ang formula, ang 1 light year travels in 1 year ay ano? 300 kilometers per second. Kaya lalabas ang 1 light year pagka kinonvert mo yan sa miles, almost 6 trillion or 5.8 trillion miles or 9.46 trillion kilometers. 120 million light year space. Ano gagawin natin para makuha natin? Ita-times mo siya sa ang 1 light year ay 5.8 trillion miles. So, kung ang kukunin natin ay 120 million light years, galing talaga. May mathematician tayo. I-multiply mo by 120. Mukhang ang kailangan natin hindi scientific calculator eh. O scientific. Kaya ba ng scientific calculator yan? Sino man scientific calculator? Tingnan natin ha. Si Paulo. Scientific yan. So yan. 5.8 trillion miles times 120. Yan na, ang labas. Sino kaya magbasa niyan? Ako hindi ko na kayang basahin. Meron na siyang exponent eh. Ano ang basa diyan? 7.05600 times 10 to the 14th power. Yan, exponent yan, di ba? Exponent. Miles. So, kunin natin yan sa numbers. So, ang kakailanganin natin mga kapatid, ang kakailanganin natin ay ano? Scientific notation. Sino dito nag-aral ng scientific notation? Di ba? Ang scientific notation, ang gagamitin mo na kasi sa ganyan ay scientific notation. 5 trillion miles times 120, kailangan mo ng scientific notation. Scientific notation is a way of expressing numbers that are too large or too small to be conveniently written in decimal form. Kaya nga, sino ito makakapagsulat ng decimal form ng 7.05600 times 10 to the ano yan? Ayan. Sino makakapag-decimal point yan? So, kailangan natin ng scientific notation. Okay? Kaya sabi niya, 120 million miles per you can see breakdown into miles. Ayun na. Yung scientific notation. Ayan. Diba? Kaya na. Kaso, in decimal numbers. hindi na kaya decimal numbers. Paano may lalagay yan? Paano mababasahin sa decimal numbers? Yang 7.05600 times 2, ang basa? Times, positive yata siguro 10 to the 14. Ano basa dyan?
Yan. Di ba? So, sino makakapag-translate niyan sa decimal number? Hindi na kaya. Hindi na kaya. Sasabog yung ordinary calculator. Yan kaya sabi nila, di ba, Nam? Ano sabi niya? Break that into the halves and see where you would go. Why you would run around miles. Still couldn't break it down into miles sa decimal numbers. Diba? Kaya, gagamitan mo na siya ng scientific notation. Okay. 120 million light of space. Ano pa lang yan? Hale telescope pa lang yan. Yung telescope yung pa lang ng mga observatory na nasa loob ng Earth. Diba? Tingnan natin. Will light speed space travel ever be possible? Okay, so ang speed of light is an incredible 299,790,058 meters per second. Pag sa metro mo kinuha, pag may metrohin mo, di ba? 299,792,408 meter per second. So kaya ko pang basahin sa decimal numbers. Okay? Pagka kinonvert mo sa miles, ay 186,000 miles. Pag sa kilometers, pag kilometers ay 300,000 kilometers. So, doon na tayo sa kilometers, sa madaling tandaan 300,000 kilometers. Tandaan nyo lagi pagka tinanong kayo, yung light travels at 300,000 kilometers per second at makakapag-travel ka around the Earth 7 times and a half in a seconds. Yan. At the speed, you can circle the Earth more than 7 times in 1 second. Kaya parang naniniwala daw kay Superman si Superman, nagkaroon ng chaos yung Earth. Ang ginawa niya, inikot niya backward yung time Bumalik ulit. Inikot-ikutan niya yung Earth. Di ba? So dito naman sa BBC Sky at Night magazine, ayun niya, traveling a light year. Dahil wala pang naiimbento hanggang ngayon na spaceship na nakakapag-travel at the speed of light, of course, doon lang tayo titingin muna doon sa Apollo spaceship. Ang Apollo spaceship ay kaya lang umabot ng bilis na around 39,400 kilometer or 24,500 mph. And it would still take around 27,000 years to travel 1 light year. Para makapag-travel ka sa space ng 1 light year, 27,000 years. Mahal niya pagka sumakay ka diyan. Magkano ba ang diyan? Magkano ang upa ng rocket ship? Magkano upa ng rocket ship? Magkano upa niya ng spaceship? So, gagamit na tayo ng eroplano. A plane traveling at 965 kilometer or 600 mph would take, parang nanalo ka ng loto, 1 million years to travel 1 light year. Mahalang ticket Ang gawin natin, sasakyan ngayon, 4 wheels. A car with an average speed of 90 km per hour would take, parang nanalo ka sa loto, 12 billion years. At kung susubukan mong lakarin na lang kasi wala pamasahe. If you fancy a walk 5 km per hour, it would take you mas malaking panalo. 216 million years to travel 1 light year. Wala pang pahinga yun, bro. Hindi pa kasama pahinga, tuloy-tuloy yun. Di ba? Kaluluwa ka na, hindi ka pa natapos sa lakad Di ba? Kaya si Buddy Banam ay nababanggit niya how many times si Einstein, sabi niya. Dito sa The World is Again Falling Apart, 1963.
Einstein said, I was listening. Oh, nakikinig si Buddy Banham sa lecture. Sino dito nakikinig? Sino nagbabasa kay Einstein? Oh, si Buddy Banham nakikinig talaga ng lecture eh. Diba? So si Einstein, I was listening to a lecture of him here the other night, New York City. Diba? Sa New York City, sabi niya that he made one of his last lectures. He was talking about a constellation, a little galaxy. It was out in the constellation. He said, sabi ni Einstein, kung ang tao daw ay magsisimulang started through space, magta-travel siya sa space, traveling at the speed of light, ilang kilometer per seconds? 300. Ayun, yun. Alala nyo, 300,000 kilometers per second. So, kung makakapag-travel tayo sa space na merong ganong sasakyan na makapag-travel, ang tao, traveling at speed of light, 300,000 kilometers per seconds, what is that? 8,000, someone says 186,000. Yun yung ano, diba? Sa kilometer. Sa kilometer yun, 186,000. Sa miles. Sa miles. Sabi niya, 186,000 miles per seconds. Sabi niya, I would take him 100. Take him 150 million light years to get there. He found there. Then said, to come back, babalik ka. Balik ka. It would take him another 150 million years, which would be 300 million years. And the space that he was gone from the earth, yung panahon na nawala siya sa earth, nag-travel ka ng 300 million years, 'di ba, sa space, 'di ba? That he was, yung tao was gone from the earth would only be 50 years. Ganon ang equivalent. 50 years lang. Pero nag-travel ka ng 300 million years sa space using speed of light. Kung merong ganong, di ba? Kung umalis ka ng 1-year-old, pagbalik mo sa Earth, after ng 300 million years traveling sa space, 50 years old ka na. Ganon daw. Kaya sabi niya, there you are. Broke into eternity. Na-break mo yung eternity. Kasi nag-travel ka ng 300 million years, tapos, ang space lang na nawala ay would only be 50 years. Sabi niya, the greatness of God. He made the whole solar system. Paradox. Di ba? Yan yung Hale telescope. Di ba? Yan pa lang. Yan ay 200-inch telescope, was largest telescope in the world from 1949 hanggang 1975. So yan lang yung pinaka high-tech na telescope na inabutan ni Buddy Banham, yung Hale telescope. Hindi niya na inabutan yung yung mga space telescope. Pag sinabing space telescope, ito yung binabato sa space ng mga telescope nagka-travel yan sa universe. Hindi niya na inabutan yun. Ito lang inabutan yung pinaka high-tech. Pero gaano man kalayo yung distance na nakikita ng yan. 120 million light years. Now, how many space telescope are there sa universe? Sabi dito sa report, since 1970, ay hindi na inabutan ni Buddy Banham. There have been more than 90 space telescope placed into orbits by NASA and ESA, an average of 2 per year. Some are longer lived than others. 61 are no longer active at 26 na lang is still active. They are working in 8 different frequency range of the electromagnetic spectrum. Yan yung gamma X-ray, di ba? Yung gamma ray, di ba? Sa Incredible Hulk. Di ba? Ultraviolet,
infrared, okay, microwave radio at particle detection. At yung mga tinatawag na Hubble telescope, 'di ba? Yan. Yan yung state of the art observatories natin sa space. 'Di ba? Yan yung 'di ba ng NASA. Una muna yung Hubble telescope. 'Di ba? At ang sumunod mga kapatid na ini-launch nila itong year 2000, 2001, I think the James Webb Space. Ito yung pinaka-high-tech na kumpara sa Hubble telescope. Pero pareho pa rin gumagana yan. May capabilities ang bawat, may mga capabilities yung bawat isa na yan. Kaya pareho nilang pinapagana yan. Hindi nila pinag-retire yung Hubble telescope. Bakit? Nakikita nyo. 1990 ni-launch yung Hubble telescope at nagbigay ito ng sa tao ng has given humanity a unique perspective of the universe dahil sa telescope na yan. Kaya nagkaroon tayo ng mas malawak at unique perspective pagdating sa observable universe. So mas lalo na obserbahan ng humanity, ng tao, kung ano talaga yung mystery beyond universe, sa universe. Amen. From each vantage points above Earth's light distorting atmosphere. Yan. Sabi niya, Hubble's observation have chartered the evolution of yung telescope yun na yan ay na-chartered niya yung evolution ng galaxies, stars, nebulae, comets, and outer planets, and their moons, and Hubble discoveries have confirmed the existence of black hole and galaxy core. Una muna, yung black hole na yan, theory lang yan ni Einstein. Walang naniniwala kay Einstein sa theory na yan ng black hole. Pero dahil sa Hubble telescope na yan, doon nila napatunayan na totoo yung theory ni Einstein sa black hole. Nakita nila yung tinatawag na yung dulo ng kalimutan ko eh. Sobrang dami terminology. Event horizon. Yan, yung event horizon. Okay. So, James Webb Telescope naman ay is the largest, most technically advanced telescope ever built. So, siya yung pinaka-most. Its largest size and richer infrared views allow it to go beyond Hubble's deep field. So, talo niya. Di ba? Yung Hubble's deep field observation, mamaya makikita natin yan, tinalo niya. Yung Hubble, meron siyang deep field observation to peer back over, ibalik tayo sa 13.5 billion years. Simula nung Big Bang Theory, sinatawag nilang Big Bang Theory. Sabi niya, it allow it to go beyond. Go beyond. Ibig sabihin, nalagpasan niya pa yung Hubble's deep field observation to peer back over 13.5 billion years, witnessing the first stars galaxies forming out of the darkness of the early universe by comparing the faintest and earliest galaxies in the majestic spiral and elliptical galaxies we see today. Webb observations can guide our understanding. Iga-guide daw tayo ng telescope na to. How galaxies evolve over billions of years. Sasabihin ng mga hindi 6,000 years lang. Kaya kailangan mo ng mensahe. Para maunawaan mo ano yung 6,000 years, ano naman yung billion years. Kaya hindi pwede sabihin, ay mali yan, mali. Kailangan natin ng message. Building upon the work of astronomer si Edwin Hubble, kaya ipinangalan sa kanya, namesake Hubble Telescope, si Edwin Hubble. Yan. Yung Hubble Telescope, ang gamit niya mga kapatid ay gamma X-ray ultraviolet. Si James Webb naman, kaya mas malayo, mas malinaw, infrared telescope yan. Kanina nabanggit yung supernova. Ano ba yung supernova? Ang supernova ay ito yung most brilliant explosion sa universe. Ibig sabihin kapag nag-explode yan, mapapansin mo talaga sa universe yan. Gamit yung tinatawag na observatory sa telescope or yung mga satellite telescope natin, space telescope. A supernova is what happened when a star has reached the end of its life
namamatay rin pala itong stars, di ba? Kapag na-reach niya na yung dulo ng kanyang buhay and explode in a brilliant burst of light, supernovas can briefly outshine entire galaxy. Ibig sabihin, magiging center attraction siya kapag nagkaroon ng supernova. Mapapansin mo talaga kahit gaano kalayo, billion years, mapapansin mo talaga yung supernova yan, yung pag-explode niyan. Okay? Mamaya, titingnan natin yung view. Yan. Yan yung supernova. Explode siya. Ito yung kuha. Okay? Ng space satellite. I-zoom natin, ha? Okay. Yung nakikita nyo na spiral, yan yung galaxy M101. Hindi yan yung galaxy natin. Tayo, Milky Way Galaxy. So, nakita yan sa Space Telescope. Di ba? Ayun. Ayun yung supernova. Napansin nyo? Yun yung supernova. Diba? Yung M101, ang nickname niya ay Pinwheel Galaxy. Lies in the northern circumpolar constellation Ursa Major or the Great Bear at distance of 25 million light years from the Earth. So, nakuha pa ng telescope yun. Diba? Ayun, no? Mapapansin mo talaga, supernova. Yung pagsabog ng stars. Sabi niya, what is the farthest star ever seen? Ano yung pinakamalayong star na nakita ng NASA gamit ng mga makabagong space telescope? It's through this trick of gravitational lensing that astronomers could detect the most distant known single star. Yung pinakamalayo, tama? Most distant. Pinakamalayong nag-iisang star na pinangalanan nila na ano? Earendel. Ayan, ha? Pag gusto nyo ng pangalan ng mga anak nyo, may idea na. Ano ba ang basa dyan? Earendel? Diba? Yes. That's a Lord of the Rings. Diba? Which, nakinuha naman daw yan from the Anglo-Saxon myth of the morning star, which is currently sits over 28 billion light years away. Ganong kalayo. 28 billion light years away. Gusto yung makita? Yan. 28. Yan, nakikita mo stars. 28 billion light years away. The most distant star ever discovered. Ito, ayun yung Earendel. Kuha yan ng Hubble Telescope. Kaya ang ginawa nila, pinasundan nila sa James Webb. Itong nakita sa James Webb. Mas malinaw. Di ba? Ito yung sa Hubble Telescope. Ayun lang. Nung isinom ngayon sa James Webb, ito yung itsura ngayon. Di ba? Gusto yung animation? Mamaya. Kaya a planet needs to be orbiting just the right size star. Kaya dapat right star talaga, nag-orbit yung planet. Okay? Kung maliit daw, ano mayayari? The Earth will have to closer to its warm, but the sun's gravitational pull would be so strong that it would prevent the Earth from rotating, causing it to have a constant day side with too much solar radiation and constant size, too cold, and no light for photosynthesis. Kung mas maliit. Kaya yung araw na yan, right size. Nakita niyo kung paano yung pag-design ng Diyos. Gano'n yung unique. Paradox. First, now we speak on God in His universe. I do not believe that anyone could understand. Kaya kahit ang science, hindi na talaga maintindihan eh. Na-observe nila, di ba, nakapagbigay sila ng information, nakakapag-invento sila ng mga pangalan, pinapangalanan nila, di ba? Pero, I do not believe anyone could understand how this universe moves. How the great solar system and be in his right mind could say there is no God.
Tapos sasabihin mo na walang Diyos. Ibig sabihin, praning ka kung sasabihin mo walang Diyos. Perfect ang solar system. Grabing unique ng Earth sa kanyang planetary position. Do you know this Earth is turning? Alam niyo ba? Over 1,000 miles an hour. It's 25,000 miles around it. It turns, makes complete revolution every 24 hours. So that makes it's going over 1,000 miles an hour this way. And as it turns around the orbit of the sun, I don't know how many thousand miles an hour it's going. Di ba? Nag-orbit siya sa sun. So perfectly in time. It doesn't miss it a second. Hindi nalilate kahit isang segundo. Perfect. There's no watch, no machine that can be placed in such perfection to keep it from wearing out. Kaya planet needs to be protected by gas giant planets within solar system. So, kailangan ng isang planeta, katulad ng Earth, na merong mga giant planet within the solar system para protektahan siya. Pag wala yung mga giant o massive planets na yan na Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, walang magsishield sa Earth doon sa inner planets from comets and other large meteor-like objects. So nagiging shield from comets and large meteor objects yung apat na massive planets na yan. Nagiging protector ng Earth yung apat na massive planets. Kaya pala, ganun kalalaki ang dinesign ng Diyos. Ganun kalalayo para magiging shield ng Earth yung mga gas giant planets. Yun pala ang purpose. Kaya kahit anong search, mga kapatid, ng SETI, kung meron bang mga living dyan, di ba? Living things dyan o intelligence, etc. sa Jupiter, wala silang makita. Di ba? Kasi ang purpose pala niyan, i-shield ang Earth from comets and other large meteor-like objects. The massive gravitational force of the larger ones ay nakakatulong to keep Earth's orbit stable. Kaya stable ang pag-orbit ng Earth, kapatid, around the sun dahil sa mga massive planets, nakakatulong yan sa gravitational forces. Okay? Yan. Ito yung picture. Ayun, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Andyan yung mga objects. Di ba? Yung mga comets. Sila yung nagbablock dito. Sila dito yung nagsishield doon sa mga belt objects. Okay? Yan ang purpose bakit may mga malaki palang mga massive planets. Diba? Nasa tingin natin parang walang purpose kasi parang walang living things eh. Walang intelligence life. Diba? Ang purpose pala mga kapatid ay maging shield sila ng Earth as a gravitational. Okay? A planet needs to have nearly circular orbit so that its distance from the sun is constant enough to provide constant temperature. Some planets, yan. Kaya nauuna ngayon yung tatlo, yung Mercury, di ba? Nauuna yung Mercury. Some planets like Mercury, Mars, and dwarf planets Pluto have notably elliptical orbits, sometimes being closer to the sun. Ano nangyari? Where they experience more warm. Yun ang nangyari sa Mercury. And the farther from the sun, they experience more cold. Kaya perfect talaga yung planetary position ng Earth. Kaya sabi niya, unique. Pero kay Buddy Branham, paradox. Sa science, mystery. A planet needs to have oxygen-rich atmosphere to provide for a temperature, climate, and protection from radiation.
of all the 70 some known planetary bodies in our solar system, kasama ang planets and moons, yung 70 some, scientists have figured out that only 7 have atmosphere. Out of 70 some na planetary bodies sa solar system, di ba? Na figured out ng scientists na 7 lang doon ang merong atmosphere. At out of 7, isa lang doon ang only Earth's atmosphere is made of gases. Yung Earth lang talaga ang may atmosphere na gases. Ano yung symbols ng gas? Oxygen, di ba? That can sustain life. Out of 7. Out of 71, out of 7. Yeah. And it's the only atmosphere that is transparent. Kaya wala, sino nakakita dito ng hangin? wala makita. Nararamdaman mo lang, napipil mo lang. Diba, naaamoy mo lang pag may kasamang utot. Pao! Sumabay sa hangin. Diba? Kaya sabi dito, unique ang planetary position ng Earth. It shows how's God creation. Sa message, mga kapatid, paradox. Eh sabi niya, yung atmosphere daw sa Earth ay transparent. Kasi sa ibang, pag pumunta ka sa ibang planeta, kung makakapunta ka, that means if you were able to stand on the others like Venus, Jupiter, or Moon, Titan, which you couldn't because you would die, you would be in a constant fog, unable to see anything. So pag pumunta ka dyan, sa Venus, sa Jupiter, wala kang makita. Kasi pag, diba? At nakita natin dun sa message, mga kapatid, minsan isang panahon, ang Earth ay covered by fog. Kaya sinabi, let there be light. Okay? Kaya then after he got all the written, the stars and the planets of the sun, then I can see a big ball of ice laying yonder somewhere in the Earth. Yan yung kalagayan muna ng Earth. And sa Genesis, sa tinatawag na sa let there be light yan. And he brood over the earth and moved around the sun, dried it up. So inilapit niya yung earth na isang big ball of ice malapit sa araw. Okay? He moved it over the sun, dried it up. So nawala ngayon yung ice tapos yung mist. Sabi niya, I believe the sun and so forth was already existent. Nandiyan na. I believe the moon. At this goes in Genesis chapter 3 to explain, I believe what's here, that the world, we was going to use it and therefore it moved in. There was fog and mist all over the earth, making it dark. And God said, let there be light. And the darkness faded away and there was God. So, ganoon din mga kapatid, pag pumunta ka sa Jupiter, wala kang makita. Kasi nga, mas malayo sila sa araw, kaya, mapag doon. Wala kang makikita, unable to see. So, makita nyo yung paradox ng standing ng Earth sa solar system, sa universe. Kaya sabi nung author, unique. Okay? A planet needs to be orbited by a larger moon. Yeah, i-zoom natin Moon pala yon, yung katabi ng Earth. Yan yung moon. Yan yung pinagdidibatihan hanggang ngayon na may nakarating na sa buwan. Pero naman, wala pa nakarating. Di ba? Pinagdidibatihan hanggang ngayon. Okay? So, yan yung buwan, di ba? Nag-orbit siya around the Earth. Di ba? At yung Earth naman, nag-orbit siya around sa Sun. So, static. Di ba? Static hindi. Dynamic. Dynamic siya. Ayan, may ikot siya Ayan, yan. Orbit, tilt 5 degrees. So, yung moon, 5 degrees, nakatilt siya, nag-orbit siya around the Earth. Yung Earth naman,
ay nag-orbit around the sun. Eh, yung sun kaya? Static? Nakapako lang ba? Yan ang itinuro sa akin sa science na nag-aaral ako eh. Di ba? Na hanggang ngayon, yan pa rin ang pagkakaalam ko. Di ba? Pero si Buddy Banham, updated. Kasi nga, pumunta nga siya dun sa observatory. Di ba? Okay. Tingnan natin ha. Kung umiikot lang sa sarili niya o nagta-travel sa space. Okay. Ayan yung moon. Okay? Yan. Sabi niyan, our moon is about 1/4 the size of Earth. So 1/4 size ng Earth. Pero it's bigger than the dwarf planet Pluto. Mas malaki siya sa Pluto. Yan yung moon. Yan yung Pluto. Okay? So malinaw yung ano natin ngayon ha. Lesson for today. Science. Yan. Its gravity drives our ocean tides and propels the hydraulic cycle. Keeps the Earth tilted, axis maintained. Kaya nami-maintain mga kapatid, and provides gentle season, which are good for life cycle. Yan ang purpose. Now, tingnan naman natin dito ngayon sa our relative velocity. Makikita nyo dyan, yung Earth nagro-rotate itself. Okay siya. Yan. At the same time, yung Earth nag-orbit siya around the Sun. Yung Sun naman, nag-orbit siya sa Milky Way. Ayan yung speed. Okay? At yung Milky Way naman, ayan o, relative to cosmic microwave background. Static din siya sa universe. Kasi nga, ang universe, mga kapatid, nag-i-expand na parang balloon. Eh, ang Milky Way nasaan? Nasa loob ng universe. So, kung nag-i-expand ang universe, mga kapatid, anong nangyayari sa Milky Way? Nagta-travel din. Diba? Let's see. Okay, ito ang ebidensya. Kasi message believer ako. Hindi si message believer ka. Okay, basa. Kasi hanggang ngayon, maraming pastor. Naiwan pa rin sa lumang maling turo ng science. Science kasi din ang nagturo eh. Kaso, sa panahon ni Buddy Banham, nag-update ang science. Kaya na-update din si Buddy Banham. Ito ngayon sinabi ni Buddy Banham. And how do you know which way you are going in? I believe the hour will come when they'll actually find out that the world don't even run. Diba? I believe that with all my heart. I don't believe how much they scientifically prove it or anything more. They done a lot of scientific proving that they had to take back. Kailangan nilang bawiin. Kasi pinoprove nila scientifically. Pero ngayon, kailangan nilang bawiin. Bakit kailangan bawiin? God said, the sun stop. Mapag-speech yun eh. The word stop. The sun. I mean, the sun stop. Diba? The mumble speech. Kaya mahirap pag hindi talaga marunong magbasa eh. Diba? Kaya ibig niya sabihin, the sun stop instead of the world. Yan ang ibig sabihin niya. Ang tumigil daw ay yung sun, imbis na yung mundo, yung earth. Okay. Sabi niya, see the sun. I actually don't believe the sun. I do not believe the sun does what they say it does. I know the moon travels. Nakita nyo na. And I believe the sun runs also. Na-travel hindi. Kasi nga, binawi na, kailangan bawiin ng science yung kanilang maling statement na ang sun ay static lang na akala mo nakapako lang sa universe. Eh, nag-i-expand yung universe. Paano mo maipapako ang isang mass? Kung nag-i-expand. Diba? Kunyari, nag-i-expand tong kinauupuan mo ba? Itong semento na to. So, pa nag-expand yan, hindi gagalaw ka. Di ba nag-expand eh? Parang anong tawag doon? Escalator?
'di ba? Paakyat. So ganun ang space, ang universe natin nag-expand siya. Okay. So over in California, the big observatories there, they say they were wrong. Now, sinabi nila na sila ay mali doon sa unang pahayag nila na ang sun ay static. They scientifically prove it wrong. Sila din ang nag-prove scientifically na mali sila. Binawi na nila, pinatunayan nila scientifically na ang araw static noon. Ngayon, binawi nila, sabi nila, kailangan nilang bawiin. Ngayon, dahil nga doon sa Hale Telescope, observatory sa California, binawi na nila. Kaya scientifically, yung kanilang unang statement, scientifically, pinatunayan nila na mali. Bigyan mo, scientifically, pinatunayan nila na ang sun ay static. Paglipas ng panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na Hale Telescope, scientifically, pinamalian nila yung una nilang scientifically na pinrove. Kaya nga sabi ni Buddy, kailangan nilang i-take back eh. Kaso hindi na i-take back. Kaya nung elementary tayo, yung pa rin ang naituro. Kaya kaya imbis na tumalino tayo, naging bobo tayo ng pabobo. Kasi hindi na nabinawi eh. Di ba? Kaya buti na lang, meron tayong tinatawag na Google. Di ba? May propeta at may Google na patunayan natin. Na tayo pala, imbis na tumalino, naging bobo pa tayo. Di ba? Kaya scientifically, na-prove nila na mali pala yung unang kanilang scientifically proven na ang sun ay static. Eh sabi niya, the sun runs also. So pag sinabing runs from point A to point B, hindi runs yan. Revolve yan eh. Nag-steady ka lang yan. Pero kahit ang turumpo, paikutin mo yung turumpo, magre-revolve yan. Pero magta-travel yan. Diba? Sa space-time. Ganon din ang araw. Mamaya. Sabi niya, they used to tell me the absolute. Sabi niya, 1952, they used to tell me that absolute. The sun stood perfectly still. And the world turned around. Yun daw. Yun daw yung tinuro kay Buddy Banham eh. Na yung sun, it stood still. Tapos yung mundo, nag-turn around the sun. Yan yung tinuro sa atin eh. Eh hanggang ngayon, yan pa rin ang alam ni Brother Junel eh. 2025 na Brother Junel. Eh paano yung mga pastor dito sa end time? Di ba? But now, they say, science pa rin, scientists, that's wrong. So pinatunayan nila scientifically, mali yung scientifically proven nila. The sun does the running. Sun runs to. Both of them runs to. So ibig sabihin, ang solar system natin, planets, moon, yung sun, yung bolong, nagta-travel sa space. Kasi ang space, mga kapatid, ay nag-i-expand. Until now, nag-i-expanding siya. Kaya nga sabi nila, infinite eh. Hindi nag-i-expand daw ang universe. Di ba? Sa kanyang pag-expand. Ay, hindi nag-i-stop. Kaya hindi daw makikita talaga yung dulo ng universe. Kung may dulo man, at magta-travel ka, hahanap, hindi ka makakarating. Unreachable. Kung may edge man ang universe, unreachable. Kasi nag-i-expand hanggang ngayon. At according sa ibang observation ng mga physicists, mas mabilis pa nga daw sa speed of light yung pag-expand ng universe. Ang dami ng impormasyon, ano? Delikado pag sumobra-dami impormasyon eh. Diba? Pero ang isa tayong malinaw, mga kapatid, yung sinabi ng propeta. Okay? Gusto niyo yan? Yan. Yan, ang simulation. Yan mo yung sun orbiting Milky Way. Okay? So nasa Hubble shows Milky Way. Merong prediction yung NASA ngayon. Yan ay May
31, 2012. Meron silang prediction. Ito yung prediction ng NASA. Hindi to prediction ba, di ba, Nama? Yung NASA. Okay. Of course, hindi tayo naniniwala sa prediction ni Buddy Banam. Hindi sa prediction ng NASA. Kasi sila, nagpe-predict sila based sa kanilang observation, yung observable universe. NASA's Hubble shows Milky Way, ano daw, ay destined for head-on collision. Naku, ang bira yung Milky Way natin ay magkakaroon ng head-on collision sa another neighborhood na galaxy. NASA astronomers announced Thursday they can now predict with certainty the next major cosmic event to affect our galaxy, sun, and solar system, the titanic collision of our Milky Way galaxy with the neighboring Andromeda galaxy. The Milky Way is destined to get a major makeover during encounter, which is predicted to happen. Kailan daw? Huwag mo na kayo mag-alala. kung totoo man yan. Di ba? Huwag kayo mag-alala. Which is predicted to happen 4 billion years from now. Yeah. Mauuna muna yung 7 seal. Yeah. It is likely the sun will be plunged into a new region of our galaxy, but our Earth and solar system are no danger of being... Oh, yun naman. Wala naman. Hindi na pala delikado. Yeah. Yan yung prediction nila. Gusto niyo makita? Ay. Yan. Yan. Oh, yan ha. Yan yung Milky Way galaxy. Kaya. Diyan tayo sa loob. Nandiyan tayo. Hindi na natin maituro kung saan dyan. Basta nandiyan tayo. Ayan. Yan ang Milky Way. Na-travel, di ba? Nag-expand kasi. Ayun yung Andromeda, yung kapitbahay. Okay, ayan na. Ayan na. Ayan na. O, tingnan nyo. Ayan na. Yan yung simulation nila. Yan. Tignan niya. Ginawa nila ng simulation animation. Ayan na. Hindi pa. Ayan pa. Hindi, magpapang-abot yan. Iyon, no? Para makatrumpo. No? Oh, iyon, nag-merge na. Yeah. Sabi niya, under the laws of Einstein, general relativity, which our theory of gravity, a universe filled with matter and energy cannot be static and stable. Kaya ang solar system natin, di ba? Under ng theory of gravity ni Einstein na dati hindi pinaniniwalaan, ngayon pinaniniwalaan na nila. Noon, ang sabi ni Einstein under ng laws of Einstein general relativity, yung matter at ang energy ay hindi pwedeng static at stable sa universe. Kaya nga sabi ni Buddy Banam, kailangan bawiin talaga ito ng science na ang Earth static lang sa universe Kailangan bawiin. Diba? Hindi na binawi, kaya tinuruan pa rin tayo ng mali Diba? Kaya kamot ulo si Brother Junel. Pako lang sa universe Diba? Sabi niya, if you start a universe in a static state, kapag nagsimula ka sa universe na static state, ano mangyari? And simply allow it to gravitate over time. It will not remain static. Instead, it will collapse. And in a short order,
your entire universe will come to end. Bakit? Magkakaroon ng chaos eh. Magbabanggaan. Di ba? Di ba? Kasi nag-expand eh. Eh kung static lahat ng mass, ng energy, ng matter, kung static lahat, nag-expand ang universe, magkakaroon ng chaos. Your entire universe will come to an end, forming an inevitable black hole. Yung pang mangyayari. Magpo-form siya ng black hole. Dati hindi pinaniniwalaan, tinatawanan, maging yung mga kapwa scientist ni Einstein noon sa panahon niya, tinatawanan siya. Pero nung nakita sa Event Horizon ng Webb telescope, totoo pala. A gravity drives our ocean tides and propels the hydraulic cycle, keeps the earth tilt, axis maintained, and provide gentle season, which are good. Yun yung one. And how the moon can billion of miles off the earth can still control the sun. Kita mo yun? Nakokontrol niya yung tide sa earth. Ang layo ng moon. Tell me how that in this galaxy that we live in, how could the moon have an effect upon a water on earth? Ang layo. Dahil nga nag-a-axis yung moon sa earth. Siya ang kumokontrol. Kaya ito na yung kanyang conclusion nung na to. We are in the perfect spot in our solar system for life to exist. Ayan, nandyan tayo. You are here. Hindi mo na may tuturo yan eh. Paano mo may tuturo saan dyan? Basta nandyan. Diba? We are in the perfect spot, yung Earth, in our solar system for life to exist. Close enough, but not too far. And interestingly, the Earth has unusual atmosphere that is transparent to radio waves and visible light, yet it blocks other wavelength that can be harmful. A rare situation of the transparent atmosphere allow us to be able to see the heavens. Isn't it interesting that the perfect pictures that the support living things allow those living things to observe the universe we are in are the conditions for habitability of scientific discovery related? Related ba? Di ba? Though our Earth is not the center of the solar system, even in our galaxy, or likely even our universe, hindi siya yung pinaka-sentro. Isn't it amazing to know that we are perfectly placed in a unique position? Diyan sa galaxy. And with unique features so that we are able to live. Add to that the interesting phenomenon of observability being linked to habitability, nakakabulol na. What keeps us alive also allows to see what's out there. Diba? Kaya ngayon, nakita natin ngayon yung what's out there dahil sa mga technology, in the aid of technology ng mga space telescope. So here's where the I believe part comes in. Ito na ngayon yung paniwala niya. Di ba ano siya? Science educator siya. Di ba? Pero ito na yung kanyang pinaniniwalaan niya na bahagi. Full disclosure. The next part isn't science. Hindi na science ngayon. Yung conclusion niya na to. It is my conclusion. Science educator siya, pero nagbigay siya ng conclusion. Our omniscient and omnipotent God has placed us in the perfect spot and provided for us the sun, surrounding protected planets and awesome galaxy location for our survival, as well as the opportunity to observe the amazing creation He has made for us so we can give Him the glory. Diba? Believer itong taong ito. Na kahit na science teacher siya o science professor man, di ba, ay naniniwala siya, yan ay creation ng Diyos.
Kasi mostly sa mga scientists, hindi na lahat ay hindi nila alam kung may nag-create ba sa universe. Basta para sa kanila, nag-exist na ngayon. Okay? Kaya nga sabi niya, so we can give Him the glory of God, to God. Okay? Sa propeta, this world itself is a paradox. Its standing is a paradox. How can our little infinite mind limited God? Why? We can. There's no way at all to express Him when you look out and see how vast God in His universe. Why? He's marvelous. I begin to think how many paradoxes that we can point out. Dami. Pero ito pa lang yung ating pinag-aaralan ngayon. This world hanging in space is a paradox. You are here. Now, last quote. Ito din ay paradox din. Okay? Now, who knows whether the North Pole is the North? Sino nakakaalam na ang North Pole ay North or the South Pole is the North? Or the North Pole is the South? Sino nakakaalam? The South Pole is the North? Which is up and which is down? So, walang makakaalam. Bakit? Kasi nga nakahang tayo sa space eh. Infinite pa. Kasi nga nag-i-expanding. So, paano maalaman yung North? Saan yung North? Saan yung South? Saan yung up? Saan yung down? Nakahanga tayo sa infinite na space. Di ba? Paano malalaman? Kaya sabi niya, how do you know? South Pole might be North. Maaari na ang South Pole ay yan pala yung North. O yung North Pole, yan pala yung South. So let's remember at this word. Tandaan natin sa salitang ito. On the basis of Jesus Christ's word, He said, he that humble himself shall be exalted. Siya na ibaba niya kanyang sarili, siya ay itataas. But he exalt himself, tinaas mo ang sarili mo, jump high, ikaw naman ay ibabagsak. Be brought down. So then, actually, up is down, paradox. Di ba? Pero mo yan? Up is down. Hindi ba? Paradox yan. Yung up, pababa pala yun. Tapos yung down is up, paradox din. Kaya dyan pa lang, mga kapatid, sa mga scripture na yan, yan ay scripture. Diba? Paradox after paradox. God exalts the humble and humbles the exalted. This is the Bible most common paradox in the New Testament. 1 Peter 5:6. Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. James 4:10, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Paradox. Diba? Kaya, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Biro niyo yan. Hindi mo malaman kung nasaan ka, basta dyan sa spot na yan, nandiyan ka. Napaka-tuldok lang tayo. Diba? Para tayo ay magmalaki sa kapwa natin, naisipin natin na mas magaling tayo, mas diba? Ito, walang kwenta, diba? Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kapwa natin. Diba? Dahil wala, hindi nga tayo makita niya, basta nandiyan lang yung earth. Yung earth, lalo pag ikaw pa. Kahit pa ikaw pa ang may-ari ng buong Pilipinas, may-ari ng buong mundo, tuldok ka lang sa God in His universe. Amen? So, yan yung paradox talaga sa buhay, mga kapatid, na up is down, and down is up. Paradox after paradox. God bless you all at yan lang yung part 1. At tapos tayo, eksakto, quarter.